Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, no late payment policy pinatitigil ng Board of Regents sa UP. Ang UP nilinaw na hindi totoong prioridad ang mayayamang estudyante. Wala akong discrimination po kasi ang batas na hindi pwede mag-aaral o ang mayaman po. Kasi binabase po yung kung nakapasa ko kayo sa UPCAT. Ang DPWH umaming may pagkukulang sa ilang infrastructure projects ng gobyerno. Inaamin naman namin na delay kami noong 2011. Binago namin maraming sistema. Tahasang pagbira ni Paulong Aquino sa governance ng Baguio City, itinuturing na lang na constructive criticism ni Baguio City Mayor Dumogan. We take the statement of the President, although said in the political campaign, as a constructive criticism. Philippine Coast Guard isasailalim na sa heightened alert simula bukas kaugnay ng paggunita ng Semana Santa. Mula po bukas naka-heightened alert ng operating forces ng Philippine Coast Guard. Balitang business natin, sapat na supply ng isda ngayong Semana Santa, tiniyak ng BIFAR. At abroad, ang seguridad ho sa inaugurasyon ni Pope Francis, kasado na. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Ang like ko ay makapag-aral at makapagtapos. Ang like ko, magkaroon ng marangal at maayos na trabaho. Pag ang edukasyon at trabaho ay nabigyan ng halaga, may ginhawa. Yan si JV Ejercito Estrada, ang like namin sa Senado. Ginhawa ng bayan, like ko yun! JV Ejercito Estrada for Senator! Yun! Political advertisement paid by JV para sa Bayan Movement Inc. 5 Reyes Street San Juan and paid for JV Ejercito Estrada, 1 Ibunan Street San Juan. Hahanap ng buhay kay Mrs. Villar. Hanep ang nagawa sa Kongreso. Hanep, nagbigay ng trabaho. Salamat, Mrs. Villar. Hanep, nakakaaral kami kay Mrs. Hanep buhay. Hanep, May pagkain kami. kay Mrs. Hanep buhay. Hanep na ang buhay kay Mrs. Villar. Mrs. Cynthia Villar for Senator. Political advertisement paid for and by Nationalista Party. 3rd floor Star Mall, CV Star Avenue, Las Piñas City. Ikaw ba ay handa na sa misyong bumoto sa Mayo 13? Kilala mo na ba ang mga taong nangangako ngayon ng magandang pagbabago sa buhay, sa pamilya, sa mga anak at bayan mo? Alam mo na ba kung saan presinto ka bumoto? Kasama bilang na ang mga araw. 55 days na lang sa eleksyon na. Sino ay boboto niyong Mayor dyan sa Davao? Mission 2013, boboto ako! Sino-sino ang mga tatatakan mo sa balota? Ilang segundo lang yan. Kapalit ay ilang taong panunungkulan sa bayan o ilang taong pagsasamantala sa kapangyarihan. Por favor, iboto ang tamang tao. Tamang tao. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, ang hali ng Martes, March 19, 2013. Ito ang numero 1 na RMN News Nationwide. Ako si Buddy Oberas. O naman si Weng de la Peña, tayo po'y live na live sa DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXPR 603 RMN Pagadian, DYHB 747 RMN Bacolod, at DWNX 91.1 RMN San Naga. At din tayo mga kasama international by www.rmnews.com at WRMN New York sa USA. RMN. Ipinatitigil muna ng University of the Philippines Board of Regents ang no late payment policy sa lahat po ng kanilang universidad. Ang no late payment policy ay matagal ng patakaran sa UP. Ito ay nasa ilalim ng University Charter na tanging ang Board of Regents lamang ang maaari po magsuspindi o magpatigil. Sa interview ng RMN kay Dr. Tony Lichon, Director ng Public Affairs ng UP Manila, maraming mga mag-aaral ng UP ang nagigipit ng patakarang ito kahit panahon na para tuluyan itong ibasura o kaya ipatigil.
Matatanda naging controversial nga UP Manila na magpatiwakalang mag-aaral si Cristel Tejada sa kabiguan po mga pagbayad ng tuition fee at mapagpatuloy ng kanyang pag-aaral. Sa inyo pong tingin, sir, marami pa bang mga estudyante ang nagkakaproblema dahil sa patakarang ito? Marami po, tingin ko, dahil marami po tayong mahirap na mga kababayan po. Yung tinatawag na need basis po. Nilinaw rin ni Lichon na hindi nakagawian ng universidad na i-priority ang mga may kaya sa buhay kaysa sa mga mahihirap pero matatalino mga mag-aral. Wala hong discrimination po kasi ang batas na hindi pwede mag-aral o ang mayaman po. Kasi binabase po yung kung nakapasa ho kayo sa UPCAT. Sa tala ng UP, 80% ng mga mag-aral ay kabilang sa poverty bracket. Habang nasa 20% naman ay may mga kaya sa buhay. Pero inalaman nito ng mga scholar ng bayan. Anila, dominated na ng mga mayayaman ang universidad kung saan wala ng pwesto mga mahirap na estudyante. Ang pagpasa sa Voluntary Student Loan Program pinamamadali. Naman natin sa Balita Live, Conde Batang. RMN Report. Nanawagan ng ilang mambabatas sa mababang kapulungan ng Kongreso na ipasa na agad sa pagpasok ng 16th Congress ang panukala para sa voluntaryong pagbibigay ng student loan program ng mga bangko at government financial institutions. Umaasa ang Kamara na isa ito sa mga unahing pagtibayin para maging ganap na batas upang matulungan na makapagtapos ang mga mahihirap ngunit matatalinong mga estudyante. Ayon kay Southern Leyte Representative Roger Mercado, isa sa may akda ng panukala na kabahala ang insidente ng pagpapakamatay ni Cristel Tejada ng UP Manila dahil sa hindi makabayad ng matrikula. Kaugnay nito ang pagpapasa na agad sa House Bill number 6219 ay isang paraan na nakikita para matulungan ng mga estudyante at maiangat ang kanilang buhay. Layunin ng panukala na tulungan ang mga karapat-dapat na mag-aaral sa kanilang post-secondary education mula sa higher education institutions o technical vocational institutes and colleges sa pamamagitan ng panghihimok sa mga bangko at government financial institutions na magpahiram ng pera sa mga estudyante na babayaran naman ng installment sa oras naman na makapagtapos ito sa pag-aaral. Dagdag ba dito ay dapat nasakop ng loan ang gastos ng buong programa na ibinibigay sa mga mag-aaral at hindi lamang ito limitado sa tuition at miscellaneous fees. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ang pamahalaan dapat magkaroon ng legacy fund para ho sa edukasyon na mahihirap na mag-aaral. Sama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report. Hinikayat na Senator Edgardo ang pamahalaan na bumuo ng legacy fund o pondo na gagamitin sa pag-aaral ng mga maralitang estudyante. Ayon kay Angara, ang salaping ilalagak sa nabanggit na legacy fund ay magmumula sa revenue o koleksyon mula sa paggamit sa ating natural resources. Ang mungkahin ni Angara ay kasunod ng ginawang pagpapakamatay ng UP Manila student na si Cristel Tejada, makarang hindi maka-enroll dahil sa kabigo ang makabayad ng tuition. Ang naturang hakbang ang nakikitang paraan ni Angara na pinakamabisa sa halip na iasa ang lahat ng pondong pang-edukasyon sa taunang congressional appropriations. Paliwanag pa ni Angara, tinawag niya itong legacy fund dahil ang meaning ng legacy anya ay pagtiyak sa mabuting kinabukasan na ang makikinabang ay ang mga kabataan. Inihalimbawa ni Angara na maaaring pagkunan ng legacy fund ay ang kita mula sa Malampaya Natural Gas Project. Pwede rin anyang mag-ambag sa legacy fund ang Philippine Amusement and Gaming Corporation, gayon din ang Philippine Charity Sweepstakes Office na parehong kumikita ng halos 100 bilyong piso bawat taon. Kasama mo sa Senado para sa DSEXL 558, Grace Mariano, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Inamin ni Department of Public Works and Highway Secretary Rogelio Singson ang pagkukulang ng kanyang tanggapan sa ilang mga infrastructure projects ng gobyerno. Pero nilinaw ni Singson sa interview ng RMN na ito ay dahil sa malaking pagbabago at polisiya ang kanyang ipinatutupad ngayon sa naturang kagawaran. Kaya naantala ang implementasyon ng mga proyekto noong 2011. Layunin umano nitong matigil na yung korupsyon, palakasan at lagay system sa loob ng DPWH na naging talamak noong nakaraang administrasyon. Naamin naman namin na delay kami noong 2011. Binago namin maraming sistema. Nagbago kami ng mga procedures, nagbago kami ng polisiya, nagbago kami ng pamaraan ng pagkakontrata. Talagang maantala ng sandali. Sinagot naman ng kalihim ang audit report na overpriced ang ilan sa kanilang mga proyekto kasabay ng kanyang paghamon sa Commission on Audit. Hindi ko naintindihan yan na report na yan. Hindi kasuhan nila kung gusto nila kung sino yung dapat kasuhan. Imbis dyaryo ng dyaryo. Wala namang ganyan sinasabi na overpriced. Sinasabi nila na di-delay.
Sa ngayon ay patuloy pa rin ang paglilinis ni Singson sa DPWH kung saan kabilang sa kanyang tinututukan ay ang kontrabahan ng mga kawani at mga kontraktor, peking mga contractor license at hindi totoong bond security na ginagamit ng ilang mga bidders para lamang makakuha ng mga government infrastructure project. Itinuturing ngayon ni Baguio City Mayor Mauricio Dumogan na isang hamon ang mga batiko sa kanya ni Paulong Noynoy Aquino para mas lalo pa itong pasiglahin at galingan ang pamalakad sa lungsod ng Baguio. Sa kampanya kasi ng Team Pinoy sa ginanap sa Melvin Jones Grandstand, tahasa inihag ni Paulong Noy na isang zigzag governance ang pamalakad ni Dumogan sa Baguio City. Ayon sa Pangulo, wala nang may pamamana sa susunod na henerasyon sa Baguio City dahil hindi na ito may tuturing na City of Pines. Matapos na masira ang tunay na kagandahan nito dahil sa urban development sa pamamahala ng local government. Sa interview ng RMN kay Mayor Dumogan, aminado itong hindi perpekto, ngunit alam niya ng kanyang nasasakupan kung anong ginagawa nilang paraan para maisalba ang nawawala ng kagandahan ng lungsod ng Pino. Sa kabila po ito ay tinitingnan na lamang na alkalde na isang positibong kritisismo at suportado pa rin ito ang mga programa ng Paulong Aquino sa lungsod ng Baguio. Yung sinasabi nilang mga degradation ay talagang may problema sa Baguio. Ngunit yung sabihin nila na tayo ang gumawa dyan, sa tingin naman natin the people of Baguio can judge what have been happening, what we have been doing. But as I said, we take the statement of the President, although said in the political campaign, as a constructive criticism, and I ask all the government officials and employees to work harder to address yung problema ng lungsod. Si Dumogan po ay kilalang kalyado ni dating Paulong Gloria Macapagal Arroyo at miyembro ngayon ng United Nationalist Alliance. Una nakalaban ng partido naman ni Paulong Noynoy Aquino. Simula bukas ay naka-heightened alert na ang Philippine Coast Guard sa buong bansayan. Kasunod na rin ito ng paglulunsad ng Department of Transportation and Communication sa Oplan Ligtas Biyahe para sa Semana Santa. Sa interview ng RMN kay PCG spokesman Lieutenant Commander Arman Balilo, ang kanilang hakbang ay bahagi ng preparasyon sa pagpasok ng Semana Santa kung saan inaasahang magdadagsaan yung mga pasahero patungo sa mga lalawigan. Mula po bukas naka-heightened alert na ang operating forces ng Philippine Coast Guard at dahil nga po ito sa Oplan Quaresma na Oplan Ligtas Biyahe dito sa Quaresma, kasama na riyan sa mga i-deploy natin yung mga Sea Marshal, yung mga K9 po, sabay din yung mga rescue teams po natin. Yung mga safety inspectors po ay mananatili sa mga pier 24/7 para po obserbahan yung biyahe ng mga barko at siguraduhin po na makakarating sa paroroonan ng mga barko. Mahigpitan niya ang ipatutupad naman ng mga district stations ang pre-departure inspection sa lahat ng passenger vessels upang matiyak na nasa tamang kapasidad lamang ang kanilang mga sakay. 24 oras din anyang nakamonitor ang Philippine Coast Guard upang matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan na inaasahan namang dadagsa sa lalawigan pati na sa mga beach resorts sa bansa. 24 hours po tayo nagmamonitor at yun po yung assurance natin na pagka po sa ganitong Semana Santa ay trabaho po tayo ng walang puknat hanggang masigurado na itong mga kababayan natin ay makakarating po sa kanilang mga patutunguhan. Kasabay ho niya, nanawagan naman si Balilo sa mga magsisiuwi sa kanilang mga probinsya na makipagtulungan at sumunod sa mga panuntunan na ilalatag ng mga otoridad para sa ligtas na paglalakbay. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News. RMN News Negosyo. Kasama tiniya po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa BIFAR na hindi kukulangin ang supply ng isda ngayong Holy Week. Ayon kay Director Aces Perez, maganda ang panahon at nakakapalaot naman ang mga mangisda bukod pa sa pagbukas ng fishing season sa Visayan at Sulu Sea matapos ang 4 na buwang fishing ban. Dahil dito wala pong magiging pagtaas sa presyo ng mga isda at iba pang lamang dagat. Kasabay niyan, pinaalalahanan ng BIFAR ang publikong tiyaking sariwa ang binibiling isda at seashells pang hindi mabiktima ho ng food poisoning. Kapag ang talabaw tahong ay bukas at iba ng amoy ay huwag nang kainin dahil hindi na ito sariwa. RMN News Abroad. Kasado na ho ang seguridad sa Vatican para ho sa gagawing inaugurasyon mamayang hapon alas 4:30 yan dito sa Pilipinas ng bagong Santo Papa ng Simbahang Katolika na si Pope Francis. Maging ang security ni Pope Francis ay nakahanda na rin para sa anumang gagawin ito sa installation mass, lalo't mahilig makipaghalubilo sa mga tao itong Santo Papa.
Muluon na rito ay inilagay na sa pinakamataas na alerto ang pulisya ng Roma kasabay ng pagdagsa ng milyong deboto na inaasang pupuno doon sa St. Peter's Square. Sasakay na rin ang Pope Francis sa Pope Mobile sa unang pagkakataon simula nang maluklok ito sa pagiging Santo Papa. Susunduin ito sa Santa Marta Hotel kung saan siya pansamantalang tumutuloy patungong St. Peter's Square para sa kanyang inaugurasyon. Live mga kasama mula po sa RMN News Center, Makati City, Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig muli ang numero 1 RMN News nationwide. Martes na tanghali tayo, March 19, 2013. At sa mga taga-Kalibo, susunod na dyan ang target tanay sa Udto sa DYKR 1161. Panoorin po ang aming pagbabalita ngayong alas 12 ng tanghali. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po sa serbisyo publiko o si Buddy Oberas. At Weng de la Peña. Dito pa rin mga kasama sa may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Oho, RMN, radyo mo, nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. At ang alas 12:17. DZXL 55